This time, makakasama natin ang trio, bagong partner natin sa serbisyo publiko at pagpapaliwanag sa mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa politika. Walang iba, ang Banateros. Nasa aking kaliwa. Una, si Coach Oli. Magandang gabi sa iyo, MJ. At sa Banatero, siyempre, Oo, SMNI. Oo, si Banat Bay. Sir, good evening. Ay, magandang araw po sa inyo. At si Boss Dada. Boss, sir, good evening. Yes, magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa Nightline News and Banateros Worldwide. Opo, at sila po ay magsisimula on April 2. Yes, Next week. At para sa hindi nakakaalam, tanungin po natin sila sa history kung paano sila napunta sa larangan ng pagbablog at syempre kung paano nabuo ang Banateros. Unahin ko na si Coach Oli. Coach Oli, kailan ka ba nagsimula mag-vlog, sir? Ako pa nauna natanong, madaldal ako, no? Nagsimula lang ako, mga a year after the pandemic. Actually, matagal na ako kinukulit ni Banat Bay. No, matigas ulo ko. Sabi niya, tatagal pa yung pandemic na yan. Pilingero. Sabi ko, hindi yan. Tumagal nga. So, but, eto na. Thank you. Part tayo ng Banateros Brothers. Si Sir Banat Bay naman. Sir, paano kayo nagsimula sa vlogging? Hindi, actually, sinungaling ho itong katabi. Ito na, nagkakalaglag. Eto na to. Sa totoo lang, ang pangarap po namin magtayo ng boy band. Ayun. Gano'n. Oo, tatayo talaga kami ng boy band eh. Pwede. Gusto ko, di ba, may Mocha girls, may Mocha boys. Dapat ganun talaga mangyayari. Kaya lang, hindi kami marunong sumayaw. Mas mahilig na kami dumaldal. Kaya kami nagtayo ng Banateros. Hindi, actually, yun during pandemic. Although I've been involved since nung kay Mocha pa. Medyo involved na ako sa politics noon. Kaya eventually si Mocha decided to lay low muna sa pagsasalita. So sabi ko, hindi ko natiis. Siyempre, alam mo naman, pag may nakita tayong hindi maganda, binabanatan natin. So doon po ako nagsimula. Si Boss Dada naman, sir, paano kayo nagsimula na mapunta sa vlogging? Ayun, tayo ay isang fanboy lang dati. Lagi tayo nanonood sa palatuntunan ni Banat Bay at kay Coach Oli. And then, nahilig na rin tayo sa pagkokomentaryo. So, sinundan lang natin yung yapak nilang dalawa actually. At para po sa kaalaman ng lahat, hindi po biro ang maging political vlogger, lalo pat politics ang iyong paksa. Dapat at parka sa lahat ng mga issue. Kayo ba tatlo magkakaibigan na? O dati o dito lang kayo sa vlogging nagkakilala? Magkapatid kami. Mas pogi siya, mas yummy lang ako. Tapos ito, nakasama ko to sa gym. Mantakin mo, nag-gym ako doon. Nag-gym ako, nag-gym din siya. Okay, kinausap ako bigla. Sabi niya, mali yung ginagawa ko. Hindi, tsaka mahilig kami lahat sa pagmumotor. Yan, motor talaga ako talaga. Kaya pala nahilig kayo. Kaya ko lang nalaman na magkapatid pala kayo. Since birth. Pwede. Okay mga sir, ang inyo pong bagong programa sa SMNI ay Banateros. Ano po ba ang format nito at anong aasahan ng taong bayan? Wala. Aasahan yun siyempre, ang talagang namin dito, yung boses ng ordinaryong Pilipino. Yun ang marinig. May palakas. Sabi ko nga paulit-ulit na sinasabi ko sa live ko, kami yung megaphone lang. Yung opinion ng taong bayan, yan ang napaka-importante. Kasi nawalan sila ng boses. Etong mga nakaraang buwan, yun na nga lang SMNI na nga lang ang nagiging boses nila, mukhang binubusalan pa. So, samahan na namin kayo. Sama-sama tayo mabusalan. Damay-damay na to. Damay-damay tayo dito. Coach Oli. Maalisan ata din kami ng channel. Pero hindi, ito para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Tunay na oposisyon, alam niyo naman, track record na po ng Banateros Brothers yun. Hindi kami ganyan. So, maraming salamat sa pagkakataong ito. Sa SMNI, kay Pastor, siyempre sa inyo lahat. Si Boss Dada naman. Boss. Yes, delikado talaga para sa isang ordinaryong mamamayan. Sa ngayon, yung maglahad ng kanilang salubin. Kasi yung ng mga malalaking tao, sa ngayon, nakikita naman natin kung paano politically pinipersecute ng mga nasa gobyerno. So, but then again, kung hindi tayo lalaban, kung hindi tayo magsasalita, sino na lang? Diba? So, gagamitin natin yung ating platform
para banatan lahat ng mga mali at palakpakan naman lahat ng mga magagandang makikita natin. At sa format ba ng yung programa, magkakaroon din po ba kayo ng mga interview, Sir Banatbay? Oo, meron. So marami sa unang araw. Sa unang araw po ng aming sa April 2, ilalabas na po namin ng video. Uy! Yung video hinahanap ninyo. Yan! Lalabas na po namin at abangan nyo kasi marami din po kami i-guest. At mayroon kahit yung mga ibang vloggers, i-guest namin dito. Para, kasi nga dati kasi di ba merong gap between mainstream media and the vloggers. May gap yan Pero ngayon, ilalapit natin sa mainstream ang mga vloggers para din mas marinig pa itong mga vloggers. Yaman at nababanggit po ninyo yung salitang vloggers. Marami po ang nagsasabi ngayon na pinapantay ninyo ang political landscape, lalo na sa pagdadala ng impormasyon dahil sa media, limitado ang framing ng mga balita. Isa inyo, free speech, Coach Oli. Balikan ko lang yung sinabi ni Banatbay tungkol dun sa yung unang gabi namin, yung magiging guest namin. Yung mga nakatago na hindi mahanap at inaantay ng tao lumabas, yun ang ilalabas namin sa April 2. April 2, no? Tama. Oh. So, antayan nyo po yun. Maganda yun. At saka si Boss Dada mukhang excited na itong bumanat Oo. Hindi, actually, magpapakabait naman tayo syempre dahil dala na natin sa ngayon ang SMNI. Kaya abangan nila dahil sigurado ako na masaya talaga ito. Makaka-relate ang lahat ng mga masang Pilipino dito sa ating bagong palatuntunan sa SMNI. Ako naman ang magtatanong sa'yo. Handa na ba kayo? Ito na. Handa na ba ang SMNI? Handa Na na. madagdagan ng kaso. Ay, basta tayo mga partner, sa katotohanan tayo. Ayan. Bibigyan natin sila ng fair play sa Banateros. Paano ba natin pinipili yung mga guest? Marami nagtatanong dito. Paano daw ninyo siniselect ang mga guest na pagpapasalitain po ninyo? May nabanggit ng paunang pahayag si Coach Ole. Yung mga nagtatago. Wala kaming pipiliin para sa akin. Kahit si... Kabati namin, hindi namin kabati. Welcome kayo. Basta, Actually, inaayayahan nga natin, gusto po namin ma-interview si Presidente Bongbong Marcos. Yun. Para maganda, magkaliwanagan tayo, di ba? Kung ano ba talaga ang system na nangyayari sa bayan Diretso. natin. Kung welcome po, anyway, welcome naman siya mula noon di ba? Kayo nga lang ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya noon. Hindi ko nga alam ba't parang nakalimutan So, bibigyan natin ng pagkakataon, kung maimbitahan natin, mas maganda. Siya po mismo ang magsabi kung totoo o hindi yung video. Di ba? Maganda yun. Well, katulad ng sinasabi ni Coach Oli, yung mga matagal ng mga nawawala, pwede nating imbitahin. Si SOJ Boying Rimulyo, pwede nating interviewin. Lahat, pwede natin interviewin dito. So, at least, di ba? Para masaya. Coach Oli, ako may gusto sasabihin kong ka. gusto kong naku, ito na mga Banateros Ito na, nagdadaldal. ito na. Gusto kong imbitahin yung mga atat na atat kay Pastor, no, na nag-aabol sa kanya. Gusto kong ma-interview yon yung dalawa. Si Risa at saka si Castro. Pwede ba yon? Simulan na natin doon. Iimbitahan ka namin, Risa at saka Castro. You are welcome sa Banateros Brothers. Pero kidding aside, open naman po kami. Kahit sa yung mga binabatikos natin, open po tayo na marinig ang kanilang panig. Kung meron po silang gustong ipaasabi sa amin o ipaalam sa taong bayan, walang problema. Open po ang SMNI sa kahit sino pong tao na gusto hong magsabi ng kanilang side. Wala naman pong problema. Exciting to. Lalo pat maraming dito. Baka daw, pwede niyong ma-interview yung isang vlogger na dating taga dito rin, tapos ngayon nagtatago daw. Nagbabanggit dito sa ating comment section. Pero mga partners, why SMNI? Alam niyo naman po ang mga hamon natin ngayon na kinaharap. Meron tayong may mga pinupukol sila sa amin ng mga issue at yung mga nagagawa, hindi nila nagagawa directly, ginawa nila indirectly. At tayo'y pansamantalang wala muna sa free TV and free radio, pero present naman tayo sa major cable operators nationwide. Coach Oli. SMNI? Bakit SMNI? Hindi duwag ang SMNI. Sa katunayan, sila na nga lang ang hindi, yung talagang kilalang mainstream na hindi busal ang bibig.
Hindi natakot, dire-diretso pa rin. Kung ano sila dati, ganun pa rin sila ngayon. Yan ang gusto namin, yung mayag, yun. Ayun. Naintindihan ko siya. Ako, aside from hindi matapang kayo, di ba? Aside from that, hindi kayo bias. Yun ang masasabi ko dahil kami pong tatlo testimony na si Pastor Kibuloy, ang SMNI, ay hindi po bias. Kasi kami po bumatikos eh. Merong kaming mga nakita na binatikos namin and yet you welcome us. Ganun nung si Pastor Kibuloy eh. Diba? Na kahit hindi sa kanya pumapabor, welcome pagka ito ay merong gustong ipaglaban sa bayan. Kaya nga, alam nyo, nung una nating nakausap si Pastor Kibuloy, diba, kinwento ko yan eh. Sinabi niya na yun ang gusto ko sa hindi ka bias. At nakakatuwa kasi yun din naman ang nagustuhan namin sa SMNI. Talagang hindi kayo bias, talagang patas kayo sa lahat. Boss Dada? At syempre, aside from that, dugtungan ko lang, yung proud ng Banateros dahil alam naman natin ng ating mahal na dating Pangulong Duterte ay ito ang kanyang platform sa kanyang mga paglalahad ng kanyang mga saloobin patungkol sa mga nagaganap sa bayan. Mailinya ang Banateros sa mga ganitong klase ng personalidad, kala Sal Panelo, kala Harry Roque, and so on and so forth. Napakalaking karangalan yan para sa akin. Yaman lang at nandito na tayong tatlo. Ano bang tingin niyo sa ating administrasyon ngayon, mga sir? Magdadalawang taon pa lang tayo. Mukhang naiiba ang ating tahak. Banat bay? Tinuruan kasi kami ng tatay namin, pag walang magandang sasabihin, wag na lang magsalita. Ganun ba yan? So, yun na lang. Hindi, alam nyo, wala talaga magandang sasabihin. Kaya wala akong masabi sa administrasyon na to. Wag na, baka madagdagan pa kayo ng kaso. I-reserve na natin. I-reserve na natin. April 2. Pakakaabangan. At may mga nagpapatanong din dito, mananatili ba ang pagiging critical ninyo sa lahat ng mga isyong sa tingin ninyo ay dapat punahin at dapat banatan? At tatanggap din po ba kayo ng mga comment? Magbabasa din daw po ba kayo ng mga comment on live? Yes. Para pa din po siyang yung aming mga live streams. Syempre, since involved kailangan ng tao dito sa ating show, so kailangan basahin natin yung kanilang saloobin. Para tingin natin yun kasi ang yun ang kulang sa format ng mainstream media reporting and vlogging. Sa vlogging kasi, nabibigyan ng boses yung mga ordinaryong mamamayan. So yun po yung gusto nating gawin dito sa ating palatuntunan. Kosoli. Parang nasa gitna yun, no? Pwedeng mainstream, vlogging, no? Huwag lang makalimot kasi baka makalimot kami, akala namin nasa channel kami. Iba-iba na pagsasabihin namin dito, naku, bawal pa naman yung bawal magsalita nung ganun, bawal yun, bawal. Kasi may mga panuntunan sa telebisyon. May mga words na hindi natin mabanggit and general patronage. Pero kaya-kaya yan. Kayo pa sanay kayo sa pagkukomento, di ba? Barat bay. Binabati nga po natin yung chairman ng MPRCB. Hello po. Magandang gabi po sa inyo. So yung program po ninyo, The Banateros, ilang oras po ang rundown nun? For now, 1 hour ang 1 hour. Mukhang bitinsan yung tatlo Siyempre. Pero, siyempre, magkakaroon naman ng progression yan, definitely. Papayagan nyo ba kami mag-extend? Ay, depende na yun sa in the long run. Pero masaya kami mga partners dahil ang SMNI sadyang ginawa ito bilang malasakit ng pastor sa bayang Pilipinas. Nabigyan talaga ng avenue yung ating mga kababayan na makarinig ng totoong balita. At syempre, ang listasyon na ito ay nakadedicate din sa laban natin kontra CPP, NPA, NDF. Ganun din po ba ang inyong Siyempre. Ay, pananaw? Suportang-suporta ako dun. Isa yan sa nagustuhan ko syempre kay Pastor at syempre sa SMNI. Yung laban dyan. Laban dyan sa mga rebelde na yan, no? So, todo support. Basta yan ang pag-uusapan. Todo support ako dyan. Yes, kung makakatulong ang Banateros para mas lalong ma-eradicate yung yung CPP, NPA, NDF niya, mainam. Pwede ba kami magtanong? Hindi kasi... Balik. Sige. Yung huling nagtanong, kinontempt
At saka, syempre, alam mo naman na naka-monitor sila sa ating lahat. At mga partner, ano ba ang advice ninyo sa mga gustong sumunod sa inyong mga yapak na maging political vlogger? Ito si Banat Bay, marami itong advice eh. Basta maging totoo ka lang. Una sa lahat, huwag mong gawing gatasan ang pagbablog. Kasi kung yan kagad ang motibo mo, gatasan mo yan, tapos diyan ka kukuha ng income, matitempt ka talaga na maging katulad ng mga ensimada vloggers na bayaran, di ba? Alam naman po natin, kaya nga ho sila patalon-talon kung saan sila napupunta kasi nakafocus sila doon sa views, nakafocus sila doon sa pera. Alam mo, money will come. Di ba? Pagka maayos naman yung pagbablog mo, money will come. Huwag kang maghanap kaagad doon. Coach Oli? Yung sa akin, hindi ko makalimutan yung payo sa akin ni Banat Bay dati na ang vlogging ay hindi sprint, marathon. So tinandaan ko yun. Hindi ko minamadali, consistent ka lang, mahabaan ito. So kung maipapayo ko, siguro consistency and hard work. Kasi minsan talagang ganado ka, minsan tatamarin ka. So lagi ko naalala yun. Kailangan consistent. So, yun ang mapapayo ko doon sa mga gustong maging vloggers. Ang bagal niyan sa simula. Correct. Pero kung consistent ka, kahit ayaw mo, nagtatrabaho ka, lalaki din yun. Sundan ko lang yung sinabi niya, para to encourage some vloggers din. Actually, ako nagsimula ako, 100 lang ang nanonood. As in 100. Tapos, kasi ang talagang nagbablog nun, kung maalala niyo si Mocha, medyo inaano pa nga ako ni Mocha na sigurado ka ba dyan kasi walang nanonood. Tapos, yung mukha mo, laki-laki. Mga ganong syempre, tatanggap ka eh. Pero, since nga yun, pandemic, wala akong magawa. This is what I love to do. Magbigay ng opinion. So, hindi na ako nakafocus. May nanonood ba o wala? Basta, enjoy ako eh. I love to do this eh. I love to give my own opinion. Yun lang, enjoy ka lang. Then eventually, lalaki na yun. Boss Dada naman. Boss. Ako, sa mga aspiring na mga vloggers, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandoon ka lagi sa tama. Kailangan laging tinitingnan mo yung kapakanan nung mas nakakarami kaysa yung kapakanan nung mga target mong views or viewers. Naniniwala rin ako na kapag ikaw nagsasabi ng katotohanan, hindi ka magkakamali. Kung ikaw naman ay nagsisinungaling, kahit gaano ka kagaling, mahuhuli at mahuhuli ka kasi nga nagsisinungaling ka. So bottom line, doon lang tayo lagi sa tama at doon lang tayo lagi sa tao. Tsaka, So, prinsipyo talaga. Kailangan yung pera, yun, kailangan hindi siya option. Kailangan hindi mo siya target. Kailangan advocacy yung uunahin. kasi parang for you to succeed in this level, kailangan mo talaga ng sipag dedikasyon. Yes. At importante mag-aral, di ba? Oo, di ba? Kasi mahirap yung nagsasalita ko, walang laman Wala makukuha yung tao sa'yo. Nakikinig nga yung tao sa'yo para may makuha silang dagdag insights. Di ba, Coach Oli? Maghapon yun. Doon ko dahil ko pa yung nag-aaral before. Maghapon yun, pagkagising mo, nanonood ka na ng news, hanggat sa bago ka matulog, Balita nanonood na. ka. Yun din yung payo sa akin ni Banat Bay. Aralin mo yan kasi kailangan lagi kang may proof. Yan. So, aral. Minsan nga, nakakasawa na din kasi halos buong araw mo, puro balita Correct. Hindi na ako nakakapanood ng mga gusto kong panoorin. Pero okay lang. That's part. Tsaka, Banat Bay, alam mo yung araw-araw mo nalalaman ng mga problema ng bayan. Nakakapagod. Nakakapagod, nakaka-stress. How do you handle that? Okay lang, basta magmotor ka lang. Hindi, kasi dapat may ganun kayo, may stress reliever kayo. So, yung pagmumotor, yun parang stress reliever namin. Yun. Boss Dada. Ako, ayun, tama yung sinasabi mo.
Actually, doon mating na nga sa punto na napapanaginipan na kita eh. Dahil sa sobrang maghapon kong halos pinapanood lahat ng mga balita, mainstream man at SMNI, talagang updated tayo. And yes, nakakapagod yung toxicity talaga ng politika, lalo na dito sa Pilipinas. Mas maraming galit actually sa Pilipinas kaysa sa gustong ma-motivate. So, mas maraming toxic, lalo na sa social media. O, kung mahina ang loob mo talaga, hindi ito yung karera na para sa'yo. Kasi matindi, ibang klase ang mga Pilipino pag humila pababa. At importante rin na aside from itong pagpopolitika, meron ka talagang diversion. So kami talaga, ang common diversion namin tatlo is yung pag-ride talaga. At least kahit every week, once a week, makapag-unwind. Oo, nasubaybayan ko nga yung biyahe niya sa Baguio nakaraan, di ba? Solid yun, mga partner. Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan. Ngayon, sa dami ng mga vlogger at maraming nasa political content, anong advice niyo sa ating mga kababayan para makaiwas naman mga partner sa fake news? Bocholi. Tingnan natin yung credibility nung Siyempre, pagpalipat-lipat, sabi nga ni Banat Bay, delikado po yun. Dito sila, dito. So, ingatan po natin yun. Saka siyempre, yung lagi nating sinasabi, yung consistency. Yung iba, mawawala, lulutang, iba topic, pupunta sa artista, nagkalabo-labo na, ano ba talaga ito? Chapsuy. Oo, ano ba gusto yun ito? Magbabalita ba to? Magtito Vic and Joey? O politika ba? But anyway, wala namang masama doon. Pagka dinadaplis-daplisan mo lang. Pero yung tipong iiwan mo yung isang topic, tapos mga 3-4 na buwan karon, medyo ingat lang. Di ko sinasabing lahat ng gumagawa noon fake vloggers, no? Pero ingat lang, kailangan tingnan nyo ano ba motibo noon. So, para makaiwas lang, ha? Siyempre, tatandaan natin, kailangan nag-iiwas na tayo sa budol. Sabi nga, nadali na tayo dyan, uulitin pa ba natin? Nakaka-relate ako sa budol na word. Banat Bay. Ito nung election Grabe to anong payo mo sa ating mga kababayan? Hindi, pero ang payo lang natin sa ating mga kababayan, huwag kayong maniwala sa sinasabi ng lahat ng vloggers. Maggawa kayo ng sarili nyong research. Gumawa kayo, mag-research kayo mismo. Di ba? Actually, like ko sinasabi yan sa live ko kung maalala nyo, di ba? Be a Berean Christian. Alam niyo yung Berean Christian? Wherein there's Christianity noon, tapos nung si Paul nagpunta sa isang doon sa Berean church, yung mismong Berean Christian, nag-research sila. Sinisigurado nila na yung pinipreach ni Paul, tama. Nandoon pa rin, nakasulat pa rin. Ganon, no? Wag ho porket, sikat si ganito, sikat si ganyan. Ito, banateros yan. Kahit ho sa amin, wag ho kayong maniwala. Mag-research kayo kasi ayaw namin ng zombie na followers. Ayaw namin ng ganon, yung oo lang kayo ng oo sa sinasabi naming lahat. Paano kung nagkamali kami? Paano kung nagkamali yung mga iniidolo ninyo? So, dapat kayo, mag-research kayo. Gawin niyo yung trabaho ninyo. Huwag lang kayong umasa, huwag kayong pumayag na ini-spoon feed lang sa inyo. Pag sinabi, katulad ng isang vlogger vlogger ba yun? Reporter na galing dito na nagdabog. Sabi niya, meron daw deal si Pangulong Duterte doon sa China. May secret deal daw. Pero paghahanapin mo naman, wala ka naman makita na may ganun. Ibig sabihin, hindi porket dati siyang reporter, dati siyang media man, paniniwalaan mo na. Huwag ganon. Kailangan mag-research ka para hindi ka tumulad sa mga katulad ng ganon na fake news. Di ba? Pabagsak ng pabagsak. Yun lang. Tsaka araw-araw nag-uulam ng ampalayang hilaw. Oo, grabe yun. Basta ikaw muna. Napakalaki ng naging kumbaga game changer talaga yung mga vloggers for the past 2 administrations. Correct. Napakalaki ng naiambag ng mga vloggers sa pagkapanalo ni PRD at sa pagkapanalo ni Presidente Bongbong Marcos. Napakarami po sa mga dating kaalyado ni PRD na kasama sa mga nambudol para manhalo ang administrasyon ngayon. So ang ibig ko sabihin, mag-iingat po kayo sa mga sinusubaybayan ninyong mga vloggers. Siguro naman may kanya-kanya tayong mga talino. Kailangan alamin ninyo kung ito bang mga pinanonood ninyo niloloko kayo o hindi. Siguro naman nagtanda na tayo sa aral ng 2022. Marami sa mga nasa dating tumatangkilik sa nanalong party o administrasyon ang
bumaliktad na dahil hindi sila naging masaya sa outcome. So sila din mismo nabudol. So yun lang, yung sinasabi natin kanina, yung budol na word, lagi niyong ilalagay sa mga puso at isip niyo yun. Nabudol kayo dati, wag na po kayo magpapabudol ulit. Alam niyo kung sino-sino yung mga vloggers na hanggang ngayon nambubudol pa din at mambubudol pa din in the future. So iiwasan niyo na yan. Ingat-ingat. Bitinin muna natin ating mga kababayan para ma-excite sila sa April 2. Huling tanong mga sir, baka naman puro banat lang marinig ng taong bayan at walang may ere na developmental news sa ating mga talakayan. Banat ba Meron. Meron Lagi pala yan. nga namin sinasabi, pagka mali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Marami naman na nagagawang maganda ibang departamento. Actually, hindi nga kami nakatingin kung sino yung tao. Pag may magandang ginawa yung tao na yun, palakpakan natin kahit oposisyon yun. Kahit yun ay administrasyon, okay lang, palakpakan natin. Kasi ang goal natin dito, hindi ho tayong parang yung mga komunista na nasa kamara. Hindi ho tayo ganun. Ang goal ho natin dito, pupurihin natin yung mga magagandang gagawin para ulit-ulitin nila para sa bayan yung maganda nilang gagawin. Nagkataon lang talaga, konti yung magandang ginagawa. Wala tayong magagawa doon. Sila dapat magbago. Dumating sa punto MJ, na ang Banateros na-chismis pa, binabayaran ng administrasyon. Kasi nga, ang Banateros, kapag kami nakikita naman kaming maganda, actually, naghahanap talaga kami ng magandang may babalita. Dahil nga yung mga vloggers nila, walang ibang focus, kundi batikusin ng Banateros. Mag-content ng mga kapwa nila vloggers. Dahil wala talaga silang nakikita siguro na may magandang may babalita nila dun sa kanilang sinusuportahan. So kami, naghahanap kami ng mga magaganda. And nilalabas natin. Actually, yan nga yung nung may hinahanap ako yung tungkol doon sa cancer hospital, di ba? Na centers. Pupurihin ko na si Romualdez sana kasi boom picture niya, pangalan niya nandun Yung problema, hindi naman pala sa kanya nagsimula yun Panahon ni Pangulong Duterte pupurihin ko na siya, pasalakpakan ko na sana. Kaya lang, credit grabber pala talaga itong Hindi natuloy. Oo, Yeah. credit grabber kasi Hindi ko maintindihan to ay Romualdez Talagang parang parang may plano ba ata yun Baka aeroplano. Coach Oli. Actually, may nangyari sa akin sa live ko niyan. May pumasok na basher. Sabi niya, puro kayo negative at hindi nyo purihin. Sabi ko, sige. Sabihin mo sa akin, anong magandang ginawa niyang congressman na yan, pupurihin ko. Hindi ko nababanggitin kung sinong congressman nyo, basta malaki siya. Pupurihin ko yan, antayin kita. Wala na bigay Anong gagawin ko? Mag-iimbento ako ng kapurihan nun. So pagka may magandang sasabihin, hindi, okay lang. Pupurihin namin kahit sino pa yan. At saka dagdagan ko pala, para maging, hindi naman magmukhang bias fair. Tinanong mo yung tungkol doon sa mga vloggers. Lagi ko sinasabi to sa vlog ko, huwag kang maniniwala sa Banateros. Kahit kay Coach Oli, huwag kang maniwala. I-research mo. Tingnan mo kung yung mga sinasabi, yung mga pasabog ba ni Coach Oli, yung mga pinagsasabi niyan, may ebidensya. Pag walang ebidensya, kahit sino pa yan, kahit ako, huwag kayong maniniwala. Matuto na po tayo doon nang hindi tayo mabudol ulit. Abangan po ninyo mga kababayan ang ating mga bagong partner sa public service. Anong mensahe? Invite po natin. Coach Oli, banatan mo na. April 2 po, abangan ninyo. May nagko-komentaryo nga sa mga nanonood ngayon ng live. Shout out po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo mabati kasi hindi ko oras lang to, Pero marami nagsasabi, baka bitin ng isang oras. Pagkakasyahin po namin, maraming salamat kay Pastor Kibuloy, sa buong community ng SMNI, sa KOJC. Maraming salamat po. Suportahan po natin ang Banateros Brothers April 2. Tayo naman, binabati natin lahat ng mga vloggers na nanonood ngayon. Andiyan si Jojo de Guzman, andiyan sila Jay Guevara, Spencer, BMR, Buster, si Bisdak, ayan, yung mga vloggers natin Master dyan. Judea. Master Judea. Yan po yung mga kasama natin. Kami lamang po ang talagang napunta dito, pero kasama natin yan na magbibigay din ng opinion. Sama-sama ho tayo. Kaya nga, ang titulo nitong namin programa, Banateros. Kasi hindi lang ho ito Banateros Brothers. Lahat ho ito na bumabanat sa mga mali sa lipunan. April 2. Boss Dada. Ayan po, so inaanyayahan namin lahat ng mga Banateros worldwide at syempre ang lahat ng mga miyembro ng KOJC, syempre Pastor Kiboloy and itong pamunuan ng SMNI. Maraming salamat sa opportunity
gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para ma-entertain kayo at makapaghatid sa inyo ng patas na komentaryo. Again, April 2, pagtapos ng mahal na araw, pagtapos ng penitensya nila, may panibago silang penitensya kasama ang Banateros Brothers. Partners, ganito ang extra namin, no? Natin, no? Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Magbabalik po ang SMNI Nightline News. Abangan sa April 2 ang Banateros. Dito lang sa SMNI.